Anak ng, ano ba mga balita ito? Walang kakwenta-kwenta. Sayang yan. Ito naman galing kay Ma'am Luchi. Ikaw, Ma'am Luchi. Ito, galing kay Erwin. May ketchup pa, oh. Pwede pa to eh. Ketchup siguro yan, ano? Okay, tara, tara. Magandang umaga, East Asia. Magandang hali, classmate. At magandang gabi mga ka-heartbeat. Ito po ang programa para sa mga mangmang, ignorante at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng pahayagan at hindi nanonood ng aksyon. Welcome sa #1 news and commentary program na sinasabi ng mga nagko-comment na tatalo sa TV Patrol at 24 oras. Walang kukontra sa Kontrabando! Sa ulo ng mga namamaga at nagnananang balita, magnanakaw sa bahay ni Senador Jinggoy Estrada, tsumibog na, jumerbox pa. Pasintabi sa mga kumakain. Tigas mo, boy. Ito naman, tirador ng CCTV, huli sa CCTV. Nanganganak na ginang, sinalpakan ng doktor ng sanitary napkin sa bibig para hindi mag-ingay. Sa showbiz, pagkapanalo ni Melay sa isang contest, sinilmahan ng mga bitter at Maria Osawa Tol, may pelikula kasama si paring Robin Padilla. At sa ating komentaryong kupal, ay isyu nga ba'y pagiging ang isang ampon para ma-etche pera sa karera sa pagkapangulo sa 2016? Bumagsak sa kamay ng mga autoridad ang isang lalaki na nagnakaw sa bahay ni Senador Jinggoy. Pero eto ang catch. Nakuha pa nitong tumae sa balkonahe ng Senador. Si Tol, kumakain talaga ako eh, ano? Teka, natawa ako. Dapat di tayo natatawa doon. Okay, sige. Tumae. Tigas mo, Brad! Sing tigas din kaya. Ng kanyang tubol. Ang mukha niya! Matapos mahuli, narito ang report. Hindi maipinta ang muka ng lalaking ito na nahuling nagnakaw sa bahay ni Senador Jinggoy sa Corinthian Hills, Quezon City. Ayon po dun sa investigasyon natin, dumaan siya doon sa likuran ng pader. Kabisado niya po yung lugar. At tinitingnan po natin yung anggulo na baka dati siyang trabahador doon sa loob, kaya kabisado niya. Sa reklamo ng asawa ng senador na si Presi, nagnakaw ng pera at alahas ang suspect na nakilalang si Eric Dalagan Nabor. At talagang kabisado niya yung lugar. Kasi bakit nagawa niya pang kumain? But wait, there's more! Mukhang karga-diskarga si kuya. Dahil matapos tumibog, nakuha pang tumae ng suspect sa balkonahe ng bahay. Ang tanong ng taong bayan, tubol ba o bugot? Mismong asawa ni Senador Jinggoy ang nakahuli sa balahurang kawatan na nakatalon pa mula sa second floor bago ma-corner ng mga security personnel. Nang maabutan namin ng suspect sa tanggapan ng QCPD Station 12, mukhang wala siyang planong mag-sorry. Pagkakataon mo magmakaawa kay Senador para patawarin ka. Ayun ang media. Tama yun. Kanina kasi hawak mo sa pitay, hindi yung gamay. Ready? Desididong kasuhan ng mga ehersito ang suspect kahit na bawi na ang nanakaw na alahas at pera. At nalinis na rin ang jawbox ng suspect. Kumaksyon! Ramon the Dragon Bautista, News 5, Kontrabando. Ang lupit nung magnanakaw, ha? Alam mo, hindi accurate yung ulat na yan. Kasi ang balita ko, 2 beses daw jumorbox yan. Sa balkonahe, At saka sa sala. sa kwarto ng anak ni Senador Jinggoy. Parang tayo naman yung magnanakaw na yan. Ito naman mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan dito sa Kontrabando. Karaniwang tinatapal ang sanitary napkin sa genjen ng isang babae. Teka, ano yung Jenjen? Kasi yung lalaki Junjun. Sa babae, Jenjen. Genjen. Pero sa isang ospital sa Pasay, ipinangtapal ng isang doktor ang sanitary napkin sa bibig ng isang ngumangawang buntis para matahimik. Ba't yan, Dok? Narito ang report. Nanganganak ang babaeng ito na itago na lamang natin sa pangalang Girlie sa Pasay General Hospital. Talagang nakakaiyak ang maging isang bagong mami.
Pero hindi tears of joy, kung hindi tears of galit. Ilang beses daw siyang pinagalitan ng mga doktor. Hirap na nga po ako, tapos ganun pa yung ano nila, imbis na pinapalakas nila yung loob ko. At ito pa ang matindi mga tol, dahil sa lakas ng ngawa ng nanganganak, pinasakan siya ng sanitary napkin sa bibig ng mga doktor. Huwag ganun, Dok. Galit na galit ang ina ng biktima sa sinapit ng anak na first time na nanganganak. Kahit akong ina, nagka-trauma ako sa ginawa nila. Pati raw siya ay sinermo na ng doktor. Yan, tingnan mo yung anak mo. Napagsabihan mo ba yan na bago pumasok dito? Pinatagal pa raw ng ospital ang kanilang pananatili kahit na may pambayad naman sila. Nireklamo ng biktima ang Pasay General Hospital at iniimbestigahan na ng DOH ang insidente. Umaaksyon, Lourdes de Vera, News 5, Kontrabando. Hindi naman Lourdes de Vera yun, tol. Huwag ganon, tol. Pasok ka na naman, mga kapatid, kaya siguradong parking lot na naman ang mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. Kaya alamin po natin ang lagay ng trapiko kasama ang ating ekspertong totoo. Sang lupalop ka ng Pilipinas ngayon, June Sabayton, pasok bayaw. Ito po ating traffic report. Wala pong ka-traffic dito sa Pag-asa Island, munisipalidad ng Kalayaan. Pwede kayo mag-drive dito, walang ka-traffic. Sinabi natin Metro Manila eh. Oo nga eh. Bakit sa Pag-asa Island? Wala talagang traffic doon, wala namang kotse doon eh. Iisa lang ang sasakyan sa Pag-asa Island. Okay, tuloy tayo sa balitaan mga kapatid. Ang CCTV ay instrumento para makahuli ng kawatan. Pero paano na lang kung ang kawatan, CCTV ang nakorsunadahan? Narito ang report. Sa pool sa CCTV, ang paglapit ng lalaking ito sa isang tindahan at pabrika ng mga damit sa Bagong Baryo, Caloocan. Sandali itong tumambay at nagmasid-masid kung may dumadaan. Uy, umaacting pa. Maya-maya pa, kitang-kita rin sa CCTV na inakyat na ito ang reha sa pader ng tindahan. Ang pakay niya, CCTV rin. Isn't it ironic? Don't you think? Pakipaliwanag nga, sir. Kasi yung time na mismong yung picture, kinumpara sa niya, hindi po siya. Hindi ko po alam kasi hindi naman ako talaga. Labo mo, men. Napanood mo ba yung CCTV? Hindi po. Pero malamang daw ay balak ibenta ng kawatan ang CCTV na nagkakahalaga ng mahigit 5,000 piso. Bagamat malinaw na nakuna ng mukha ng suspect, wala raw nakakakilala sa kanya sa lugar. Noong Enero, nawala rin ang CCTV ng pabrika kaya paniniwala ng may-ari, iisa lang ang suspect. Sa sinumang may impormasyon sa kinaroroonan ng lalaking ito, kaagad na ipagbigay alam sa pinakamalapit na presinto o kaya kay Batman. Maaksyon, R.E. Rivera, News 5 Kontrabando. Grabe naman ang hirap ng buhay ngayon, pati CCTV. Ninineno ka. 5,000 din yun. Huli tuloy siya. Nung ninanakaw niya. Eto mga tol, rekta na tayo sa showbiz balita naman tayo kasama ang pinakamasungit na pinakataklesa at walang preno ang bibig kong bumira. Magbigay-pugay tayo kay Tito Ainri Smegma. Ainri Smigman. Iba yung Smegma eh. Kaibigan, ito ang hot issue ngayon sa showbiz. Magkakaroon daw ng pelikula si Maria Osawa at si Robin Padilla dito sa Pilipinas. Hoy! Bago mag-atensyon si Junjun at maghanap ng labakara, makinig ka muna. Hindi bomba ang gagawing pelikula ni Binoy at Maria Osawa. Horror daw yan. Palibhasa, puro kayo you-porn at you-gis. Mag-you found it ka na lang para may silbi ka sa ekonomiya ng bansa. Ayan, pinopromote ko ha. Magpadala na lang kayo ng GoPro. Ito pa, ang isang isyon, ang pagkakapanalo ni Milay sa Your Face Sounds Familiar. Kung opinion nyo, ang tatanungin ko, bullshit yan. Parang pinupunit na yero ang boses ni Milay eh. Ano bang kontes yan? Pagalingan manggaya o pagandahan ng boses? Punyeta. Dapat si Nyoy ang nananalo eh. Kaya tayo nagkakalitsi-litsi. Hindi tayo marunong pumili ng iboboto. Sana wag mangyari yan sa 2016. Ayan, ang mga showbiz balita ko ngayong araw na to. Tandaan, showbiz at politika, isa lang yan. Pare-pare tayong nagkakagaguhan. Ako po si Henry Smigman, nagsasabi, nangangarap. Sana ang pangaraw-araw nating bilihin ay parang mundo ng showbiz. Chief! Son, Maria Osawa yan. Kung ako lang ang pagbobotohin kung sinong best actress, panalo na kagad si Maria Osawa Ibang sa klase, MMFF. Napakabait niyang si Binibining Ozawa. Nakilala ko yan eh.
Nakita Yan kami may niyan. Prime Minister ng Japan. Oo, yung Prime Minister ng Japan. Nakita kami nung 2008. Oo, nagpa-picture ako. Ito yung picture. Marami naiinggit na mga adolescents dyan. Nung panahon ng Multiply. Binati mo ba siya? Ikaw, binati ka ba niya? Hindi niya ako binati. Nag-hi lang ako sa Sana kanya. nagpabati ka sa kanya. Nagpabati ka sana. Nahiya ako eh. Ako gusto ko rin magpabati sa kanya eh. Kahit hi man lang. Maria Osawa, sana pagbalik mo uli dito, batiin mo kami. Bati-batiin tayo. Magbabalik ang kontrabando. Pare, nabalitaan mo na ba? Si Congressman. Ayun, may kirida. Ang lakas mangutong dito sa palengke, tapos pambababain niya lang pala. Walang niya. Walang niya. Sawa ka na ba sa mga walang hiya, mga immoral at kurakot na trapo sa gobyerno? Dito ka na kay Bayaw, ang bagong alyansang ayaw sa walang hiya. Ang aming hangal, may pampapedicure ka tuwing Sabado, pampaputs pa tuwing Linggo, at pampariban ng buhok mo, at libreng wifi sa lahat ng gulayan nationwide. Bayaw June for President. Nice one! Ikaw, anong nais mo? Balitang pampalakasan naman tayo mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Ay, bumabati rin yan. Eto na si Bart sa sports segment na... Balls! Masakit iwanan ang poging papa, pero ang isa pang masakit, ang matadyakan sa alulod. Sa United Kingdom, official na sports ang sipaan sa alulod. Ginanap dito ang World Shin Kicking Championship. Dito, maghahawakan ang dalawang magkalaban at magsisipaan sa alulod hanggang sa may matumba o sumuko. Naglalagay sila ng mga tuyong palay sa pantalon para hindi raw masyadong masakit. Mga siraulo pala kayo eh. Kung ayaw nyo pala masaktan, huwag kayong magsipaan sa alulod. Baybahayan na lang tayo. Kaya sana, para mas exciting, imbis na sipaan sa alulod, sipaan na lang sa balls. Ay! Yan ang aking napakalalim na sports analysis. Balik muna sa inyo mga boys. Iba talaga ang mga trip nila sa Britanya, ano? Sipaan ng bulugod. Ibang klase yan, tol. Speaking of Inglaterra at Britanya, dating kolonya na nila ang China. Tama yan. Diba? Power yan. Oo. Pag-usapan natin ang China ngayon. Kasi last week, Filipino-Chinese Friendship Day. Alam mo naman sa China, kaibigan ng Pilipinas yan. Tropa natin yan. Kaibigan nating matalik yan. Kaibigan natin yan, kaya pinag-aagawan natin yung ilog. May ilog na pinag-aagawan, di ba? Oo. Ito yung ating Chinese ambassador sa Binondo, si Chi Boncho. Hi, go si Chi Bunsyong or Stanley Chi. Ang sige kina dito si Filipino-Chinese Friendship Day. Go kanding kongo an Philippine usay kwan elan ng sige bumbero. Tedie si lan ng usengdi hardware. Tesae si bumbero kap utsige sengdi hardware. Pagkatapos mo ng usaping Chino, dito naman tayo sa ating top 5. Pero bago mag top 5, tol, alis mo na ako. Bakit? May press con kami. Alam mo naman kami mga wealthy. Mag-press con kami. Oo, siyempre. Ito yung pinakamahalagang parte nung... Ngiyabang na talaga, no? Paano yan? Umalis na naman. Nakaready ako palagi sa laki ng ulo niyan. Lilibet! Si Lilibet. Yan ang... Ayun. Ay, iba talaga yung pasisikating kita yung foundation. Yan ang anak ni Barangay Captain Roger Grace sa Tanods. Isang close-up naman kay Lilibet dyan. Ayan. Pwede nyo nang i-post ang inyong mga screen. Yan. Screen cap. Ayan. Screen cap. Tapos post nyo sa Tumblr. Anyway. Okay, sa numero 5 mga kapatid, ang malupit na pagpapasinaya ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa Sports Fest ng LGU Rescue Olympics. Rescue Olympics to commence. Good luck! Sunod sa listahan, ang Tito Joke ni Pinoy tungkol sa K-12 program. Noong dihamak na mas bata pa si Secretary Soliman, naalala ko, sabi na, you only have to tackle the 4 R's. Reading, writing, arithmetic. 3 R's na lang raw, pwede na nun.
Sa number 3, ang sagot ni Justice Secretary Laila De Lima sa sinabi ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na kidnapping ang ginagawang pag-aresto ng DOJ kay GMA noong 2012. Sunod sa top 5, ang matapang na hirit ni una spokesperson Toby Tiangco tungkol sa hawak niyang residency papers umano ni Senadora Grace Poe. Kung peke ito, babilin niyo ako dito. Kung peke ito, babilin niyo ako dito. Upo ako dito, babilin niyo ako. Okay, mga kapatid, at sa number 1, ang mungkahi na negosyo ni The Punisher sa mga kababayan sakaling siya ang maging Pangulo. Kung ako ang presidente, yung kooperatiba, pwede man kayo magnegosyo-negosyo, patayo kayo ng punerarya, punong-puno yan palagi. Matapos ang 3 sunod-sunod na episode, wala si Secretary Marroa sa top 5. Biruin mo. Wow. At may panawagan kasi siya sa pangalipos sa umano ng programang ito sa kanya. Tinayo. Ayun, time out daw. Pahinga muna. Try natin, baka next week, pwede na ulit. Tingnan muna. May lakad ako, tol. Bahala na muna kayo dyan, ha? Ito, exciting to. Kung si Bayaw napalitan ni Lilibet, ang papalit dito, sigurado, ate rin. Ate ka kung maganda. Excited ako. Sino yung papalit kaya kay Lord? Ay, lalaki. Tapos kamukha din niya. Kamukha niya. Sungit din. Hi! Huwag naman pansinin niya, kami na lang. Ako po, si Nerso Kupal, galing sa angkan ng mga kupal sa Bohol. Para sa akin, hindi mahalaga kung saan akong angkan nang galing. Proud kupal ako. Pero sadyang may mga kupal talaga na ginagawang isyu ang pinagmulan ng isang tao para makalamang sa eleksyon. Gaya na lang ng ibinabato kay Senadora Grace Poe. Ano ngayon kung ampun siya? Pastilan. Wala na ba siyang karapatan na mag-asam na makapaglingkod sa bayan? Bakit ang ika-31 presidente ng Estados Unidos na si Herbert Hoover ipinaampon ng mamatay ang kanyang mga magulang, mga utak talangka? Para kayong mga bata na nanunukso ng ampon, hampasin ko kayo ng batota ko eh. Ang iba naman, sumasakay sa isyu ng ampon, gaya na lang ni BP. Ampon din daw siya dahil bata pa lang, inampon na siya ng tiyuhin niya at nagsimula ng mangulikta ng kaning baboy para mabuhay. Hindi wow, ikaw na, anak ng saging. Hindi isyu sa 2016 kung ampun ka o hindi. Ang isyu dito ay kung kaya ng kandidato na solusyonan ang mga problema ng bansa. Tandaan, mabuti na ang ampon kaysa naman sa kampo ng kadiliman. Maraming salamat, Generoso Kupal, ang ating premiado at napakabait na security and counter-terrorism expert. At yan ang isa na namang edisyon ng mga namamaga at nagnananang balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, utak taho at mapangustang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. Galing! Huwag na natin pabalikin si Sabayton. Oo nga. Sa ngalan ni lovable Lourdes de Vera, ravishing R.A. Rivera, Jeje June Sabayton, Bart, at si Kupal, of course, Miss Bea Benedicto, at ni Clone Lourdes de Vera, ako po, si Romantic Ramon Bautista. Walang kokontra sa Kontrabando! Bando! Whee! Huwag na natin talaga pabalikin si June. Ano?